Aga nga akong gumising kanina at sumilip nga lang ako saglit dito nga sa labas namin. Malamig na nga din ang simoy ng hangin. Damang-dama ko na nga ang lamig ng Pasko pero nga yung simoy ng pera ay hindi pa nga. Pumasok na nga rin ako dito nga sa loob ng bahay at nagpakulo na nga rin ako ng mainit na tubig. Pagkakulo naman ng tubig ay sinalin ko na nga dito nga sa aming termos. Nagluto na nga rin ako ng almusalin namin dahil nga may balak nga ako magsimba ngayon. Ramdam ko pa nga rin yung lamig nga hangina ng hangin sa labas kaya naman naisipan ko nga magkanaw ng kape. Ako naman ay bihira lang talagang uminom ng kape at mas madalas nga ay Milo o kaya gatas. Nakaluto na nga din ako ng almusal niyan at ginising ko na nga itong ang pangalawang anak ko na si Alexa dahil nga ito nga ang kasama namin pagsisimba ni Sia ngayon. Bali nga walang kamatayang itlog at dilis nga at sinangag ang aming almusal ngayon. Nakatapos na nga kami ni Alexang kumain nito at ginising ko na nga si Sia pero gatas nga lang ang ininom niya. Inaantok pa kasi to kaya naman wala pa nga sa wisyo. Fast forward na nga tayo mga mare at naligo na nga ako at pagkatapos nga ipinaliguan ko na nga rin si Sia. As usual siya na nga ulit ang pumili ng kanyang susuotin na dress. Pagkabihis ko naman sa kanya ay nagpunta na nga siya dun sa lagay ng sapatos at kinuha na nga niya yung sandals niya at sinuot na nga niya mag-isa. Minsan nga ay mapang-asar pa nga itong batang ito at alam naman niyang mali nga yung pagkakasuot nga ng sandals or tsinelas niya ay pakikita pa nga niya sa akin. Kaya naman nung nakita ko nga na baliktad nga yung tsinelas niya ay sinabihan ko nga siya ng no kaya naman binaliktad nga niya ang pagkakasuot uli nito. Inuna ko na nga munang bihisan siya at pagkatapos nga isa ka na ako magbibihis kaya naman kita nyo nga na hindi pa nga nasusuklayan si Sia dyan. Nasuot naman niya mag-isa yung dalawang sandals niya kaya naman nanood na nga lang muna siya ng TV habang nga inaantay niya nga ako makapagbihis. Kapag nga may gusto nga si Sia na gawin nga ng sarili niya ay pinababayaan ko na nga lang. Pagkabihis ko nga ay agad ko ngang inipitan nga si Sia. Mga simpleng style nga lang ng ipit sa buhok ang kaya ko ngang gawin. Sa totoo lang mga mare kahit nga 4 na nga yung anak ko ay hindi nga ako marunong magtirintas ng dikit nga sa anit. Simpleng OOTD check nga muna nga tayo. Pasintabi na nga ako dun sa tiyan kong malaki. Ako naman ay napakasimple lang talagang magdamit. Pants at t-shirt nga lang or blouse ay pwede na nga sa akin. At pa-partner lang ko lang ito nga ng sandals. At ito naman daw ang OOTD nga ni Sia. Bali nga nakadress lang siya at nakasandals. At dahil malapit lang naman ang simbahan sa amin ay 8:40 nga ay umalis na nga kami ng anak ko. Tamang lakad nga lang muna kami ni Sia at hindi naman kami nagmamadali. Pagdating naman namin dito nga sa simbahan ay hindi pa nga nagsisimula ang misa at kokonti pa nga lamang ang tao. At dito nga kami sa may bandang gitna nga na upo. Nakalimutan ko kasi magdala ng pamaypay at saktong-sakto nga dito nga sa pagkakaupo namin ay may malaking ang electric pan nga sa taas. Di nga sumama nga yung isang anak ko dahil nga kasama nga niya ang mga kaibigan niya mamayang hapon sa pagsisimba at yung panganay ko naman si Pia ay medyo nga bago pa nga lang gumagaling sa pagkakasakit niya. Mabuti na din nga na naagapan ko nga painumin nga ng gamot yung anak ko, pinahilit ko na nga rin dahil nga may lamig nga din siya sa likod at pinagsuob ko na nga rin siya. Usong-uso talaga ang sakit ngayon, mapabata man o matanda. Kaya naman mga mare ay dobling ingat nga ang gawin natin sa sarili natin at sa mga anak natin. Magpapasko pa naman at magbabagong taon. Nagdadala nga pala ako ng maliit na bag at meron nga pala itong laman na tubig at tinapay ni Sia. Fast forward na nga tayo mga mare at natapos na nga ang misa at pauwi na nga rin kami mag-iina nito. Dito na nga lang kami sa 100 nga dumaan para naman makapaglakad nga si Sia at hindi nga magpakarga sa akin. Yung 100 kasi ay pababa nga at hagdan pa. Ilang minuto lang nga kami naglakad at nakarating na nga kami dito sa bahay at hinahanap nga agad ni Sia nga si nanay at magbe-bless pala nga ito sa kanya. Pupunta sana nga siya sa kwarto kaso nga si nanay ay nasa may kusina pala at nagluluto. Pagkatapos nga ay hinarap naman nga ni Sia ito ngang naiwan niya mga laruan na nandito nga sa isang tabi at naglaro na nga rin siya. Nakakatuwa lang talaga at marunong na nga siyang maglaro ng luto-lutuan dahil nga dati nga ay kinakalat lang niya yan. At dahil nga nagsimba kami ay si nanay na nga lang nga nagluto at ito nga ang ulam namin sa tanghalian, ito ng pork sinigang. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!